Pag-usapan po natin sa oras na ito, itong inilabas na pahayag ng World Bank na madilim ang prospects o ang inaharap ng bansang Pilipinas pagdating po sa ekonomiya at sa ating pananalapi, including po sa investment. Bakit? Ang World Bank po ay isang policy and development support na bangko na namamahala sa mga proyekto at programa upang matulungan yung mga bansang nagde-develop ng kanilang ekonomiya, ng kanilang industriya. Sa policy level po, ang kapartner nito ay ang IMF, International Monetary Fund. Patungkol po ito sa mga pananalapi, sistema ng financial at pang-ekonomiya ng mga patakaran at kalakaran sa isang bansa na nais magkaroon ng development support intervention. Yan po ang papel ng IMF o International Monetary Fund. So ang World Bank, kapareho din po sa IMF, ay nababahala para sa bansang Pilipinas patungkol sa madilim na ekonomiya, hindi maganda na investors' confidence para po sa bansang Pilipinas. Sapagkat nakikita ng World Bank financial and economic experts na nag-oobserba sa Pilipinas na papunta po sa pagkalugmok ang ating ekonomiya dulot ng dalawang malalaking factors. Una, napakalala at malubha ang perception sa internasyonal ng mga komunidad, ng mga bansa at ng mga negosyo kung paano lumala at lumaganap ang korupsyon at pagnanakaw sa gobyerno na bumibiktima sa mga public infrastructure projects na dapat sana ay pinapangalagaan at pinapasiguro ng gobyerno na mapapakinabangan ng mga mamamayan. Like itong 1.4 trillion pesos na iskandalo ng ghost flood control projects na ang itinuturo ngayon na ang nagpasimuno sa ganitong sindikato ay walang iba, si Marcos Jr. at ang pinsan niyang si Martin Romualdez na naging Speaker of the House. At naging kasabwat nila na siya ngayon ang nagbubunyag sa ganitong kriminal na sindikato na operations nila. I'm talking about Ginoong Saldico. Kumakalat po ang ganitong mga akusasyon at pagbubunyag ni dating Congressman Saldico sapagkat siya ay kabahagi po ng inner circle o inner sanctum, no? Buong pangloob na pang-internal na organisasyon ng pagsindikato sa budget, pangangatay sa pondo upang maisagawa ang karumaldumal na sistematikong pangungurakot at pangungulimbat sa kaban ng bayan, partikular sa usapin ng mga flood control projects. Si Saldico po ang naging bangkero, bodigero at kolektor at distributor nila Marcos at Romualdez sa malakihan na mga pandarambong na ito. At to the point na talagang ipinagdidiinan sa mga pagbubunyag ni Saldico sa tinatawag nating video testimony niya, series of video testimony niya, itong malawak na partisipasyon at pakikipagsabwatan ni Marcos sa kanyang pinsan at sa iba pang miyembro ng Kongreso, both sa House of Representatives at sa Senado. Kung kaya, naging tuloy-tuloy at malaganap at malalim ang organisadong pagnanakaw at pangungurakot sa kaban ng bayan. So ang mga ganitong mga pangyayari, yung malubha at malala na pagtingin ng international community ng iba't ibang mga bansa ng kanilang gobyerno at ng mga mamumuhunang dayuhan sa kung gaano kalala, mas lalo pang lumaganap ang ganitong uri ng sistematiko at malakihang korupsyon at pagnanakaw sa ilalim ng gobyerno ni Marcos at Romualdez ay nagpabagsak din po ng kumpiyansa at pagtitiwala ng mga investors na mamuhunan pa sa Pilipinas. Yan mismo ay ayon sa pananaw na ginawa bilang observation ng World Bank laban sa kalagayang nagaganap ngayon sa Pilipinas. Pangalawa, binabanggit din po ng World Bank sa kanilang observation. Latest ito at ito ay published 2 days ago lang, na ang
economic growth to sustain yung sanang pag-angat ng ating ekonomiya at ng buong lipunang Pilipino ay siguradong babagal dahil nga sa mga nawalang pundong ito na ang pinagmulan ay ang malawakang korupsyon na pinayagan at kinasasangkutan pa ng presidente ng Pilipinas na si Marcos Jr. at ng ilang matataas na opisyal ng Kongreso na naging kasabwat niya at ilang mga gabinete niya. So itong public perception na ito, hindi lamang po nagpababa ng investors' confidence, hindi lamang po nag-create ng negatibong persepsyon at mga pananaw mula sa mga mamumuhunang dayuhan at mga negosyo mula sa labas ng bansa at pati sa mga gobyerno ng iba't ibang mga bansa na nag-oobserba ngayon sa Pilipinas, yung mismo ang pangloob na internal dynamics ng Philippine economy, ang pagkalugmok ng agrikultura dahil wala din tayong mga bastante at matuwid na programang pinupunduhan ang mga irigasyon, modernisasyon at mechanization of agriculture to provide a better economic and development status para sa ating mga magsasaka at magbubukid at mga mahihirap na pamilyang namumuhay sa kanayunan, ay lalo din po itong nag-aapekto ngayon dito sa pangkabuang industriya. Ang mga manufacturing and processing, retail, at iba pang aspeto ng ating sekundaryang ekonomiya dahil wala tayong primaryang mga industriya ay pabagsak din. Yan ang nakikitang trend ng World Bank sa kasalukuyan. So ano po ang kaugnayan nito sa malawakang iskandalo na nagaganap hinggil sa tinatawag na crime of the century against the Filipino people? Ito pong 1.4 trillion pesos na mga pangungulimbat sa flood control projects na pinangunahan ni Marcos, kasabwat ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez, and even ang anak ni Marcos Jr. na si Sandro Charis Marcos ay kasangkot din, pati ang asawa niya at ang bayaw. So ang cartel na parang family cartel and criminal syndicate operations, kung paano pagkakitaan ang gobyerno to the detriment and disadvantage of the Filipino people, ito mismo po ay nakakaapekto din sa mga lokal na mga negosyante at mamumuhunan at pati sa turismo natin. Sapagkat ang gobyerno na nabubulid at nagkakaroon ng sumasambulat na iskandalo sa korupsyon at pandarambong ay gobyernong napakababa. Halos below zero na ang kredibilidad at pagtitiwala ng mga mamamayan sa kanya. At ito nga ang epekto nito, pati ang mga pangloob na mga variables or factors ng pang-ekonomiyang aspeto ng ating lipunan ay palugmok at pabagsak. Ito po ang hindi mapipigilan ni Marcos. Bagamat kaya niyang paglaruan ang dynamics of politics, kagaya ng mga paggamit niya ng diversionary tactics, no, itong issue na walang kredibilidad at katawa-tawa, itong Madriaga kidnap convict, no, kidnap for ransom convict criminal na itinuturo nila na bahagi daw sa naging mga pang-security team ni Vice President Sara Duterte. Walang bumibili ng ganitong chismis at ganitong kwentong kutsero, mga kababayan. Kwento po na hinugot sa puno ng bayabas. Subalit nakakapag-distract ito sa atensyon ng taong bayan. Dahil ang totoong issue dito, ang pag-mastermind ni Marcos na maibalik ng todo-todo ang sistema ng malawakan at organisadong korupsyon in almost all levels and agencies of government. Yun ang epekto talaga kung bakit nalulugmok sa kumunoy ng kahirapan ang ating bansa. More than 2.5 million Filipinos ang naidagdag po sa nawalan ng trabaho in the last quarter of 2025. That means, mayroon na po tayong kulang-kulang 6 million na mga kababayang Pilipino na mga labor force na walang trabaho. At ang epekto niyan, kung i-multiply mo si factor na family of 5, that means mga 30 million Filipinos po ang nabubuhay sa isang kahig, isang tuka at patsamba
na uri ng buhay. Kaya hindi rin po nakakapagtaka na mayroong mahigit 70 million Filipinos ang hindi nakakapagkumpleto ng tatlong kain o tatlong beses na makakain sila sa pang-araw-araw na buhay nila. Ito ang tinatawag na self-rated involuntary hunger. Wala talaga silang mapagkuhanan ng regular na source ng income, kaya hindi sila makakabili ng batayang pangangailangan sa pagkain. Minsan isang kain, minsan the other day ang kain, the next day na ulit ang kain. Yan po ay mga 70 million Filipinos yan. Dahil lugmok ang ekonomiya, wala din pong masiglang tourism. Bumaba ng turutudo ang mga tourist destination arrival sa ating bansa dahil nga po hindi na pinaniniwalaan. Walang kredibilidad at magnanakaw at kurakot ang pagtingin ng mga maraming turista, ng mga iba't ibang gobyerno at iba't ibang mga mamamayan ng ibang bansa sana umiiral ngayon na administrasyon ni Marcos. Kaya ang tourism is a question more of perception and credibility na gusto mong ibenta ang bansa o ang lugar para ito ay maging kaaya-aya upang puntahan ng mga turista. Ang Thailand umaabot po ng 12 million tourists a year. Ang Pilipinas halos hindi umabot sa 3 million tourist arrival. Napakalayo, no? Pero mas higit na mas maganda ang Pilipinas, lalo na ang mga tourist destination sa ating bansa kung ikukumpara po sa Thailand. Bakit pinipili ng mga turista na pumunta sa Vietnam, sa Thailand, sa Indonesia, sa Malaysia? Sapagkat ang kanilang gobyerno ay kapanipaniwala. Ang administrasyong namumuno sa kanilang gobyerno ay hindi po nasasangkot sa ganitong uri ng karumaldumal at nakakahiyang iskandalo ng pandarambong sa pondo ng gobyerno na bumibiktima sa sariling mamamayan niya, na ginagawa mismo ang sangkot ang presidente at ang kanyang pinsan at ang buong pamilya niya. Yan po ay hindi mo na itatawad pa na bawiin mo o kaya ilihis mo ang issue. Kagaya ng pagsasagawa ngayon ng isang malawakan na propaganda attack upang pakasamain at atakihin na naman ang pagkatao at integridad ng Vice President Sara Duterte, including ang kanyang tatay, ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga troll operators ni Marcos at mga political mercenaries na binabayaran at sinusuhulan kagaya ni Boy AK-47 Ronald Lamas na BFF na Risa Hontiveros, itong si Jesus Palsis, no? Sa pangalan pa lang, paltik na. Hindi ka panipaniwala ang mga kwento, subalit pinapatulan ng mainstream corporate big media dahil pinupunduhan ang operasyon na ito. Ito po ay publicity and propaganda attack at ang targeted nila na bibirahin at babanatan ay si Vice President Sara Duterte at ang kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte. So, alam natin na ito ay pinupunduhan ng bilyon-bilyon. Subalit, kahit ano pa po ang political dirty operations na ilalagak ni Marcos ang mga perang pinagnakawan nila ng kanyang pinsan sa ganitong operation, hindi po nila mabibili ang katotohanan na ang ekonomiya at kabuhayan at buong panglipunang sitwasyon ay nalulugmok. At ito ay direktang nararamdaman ng taong bayan sapagkat direktang naapektuhan sila. Yun pong ibig sabihin ni Ka-Eric. The Marcos government and his cohorts of a criminal cartel government, including si Martin Romualdez, they may be able to do the dirty game operations in the dynamics and games that they are engaged in the dirty political operations, but they cannot prevent ng epekto ng laro ng maruming pakikipaglaro nila at pakikipagpatentero sa mga demolition political operations nila at mga kaguluhang politika na sila din po ang may kagagawan, ang epekto at backlash sa ekonomiya. Dahil nawawala po ang kredibilidad ng gobyerno sa pang-internasyonal na antas, umaatras ang mga investors, more than 39% na ang iniatras ng investment sa Pilipinas, bumagsak ng mahigit 4 trillion pesos last year hanggang kalagitnaan ng taong ito. Ang data nagpapakita bumabagsak po ang stock market, bumabagsak po ang ating pamumuhunan at kumpiyansa sa pamumuhunan sa Pilipinas.
Hindi po yan pwedeng itago at laruin sa politika ni Marcos at nila Romualdez. Yan po ang katotohanan. At kapag ang pamumuhunan at negosyo ay hindi masigla, bumabagsak at umaatras mula sa paalis ng Pilipinas, pati ang turismo o ang mga pagbisita ng iba't ibang mga mamamayan ng iba't ibang bansa ay pabagsak din, ang lokal na ekonomiya ng agrikultura at manufacturing at industriya ay gumagapang at walang pundong bastante para sa infrastrukturang totoo at tama na mapapakinabangan ng taong bayan at nabubulgar pa ang malawakang pagwawaldas at pagnanakaw sa pundo ng mamamayan, what would you expect na mangyayari? Hindi ito maramdaman ng taong bayan? No! Mararamdaman ito ng milyong-milyong Pilipino. And that is the separate, independent dynamics of the economy that the game of dirty politics ni Marcos cannot control or manipulate kapag ang ekonomiya at kabuhayan na ang nagtatakda ng katotohanan. Kaya no amount of propaganda operations, political mercenary demolition job ni Boy AK-47 Ronald Lamas, kayo na ang umintindi bakit Ronald Lamas ang tawag sa kanya. Parang hindi nga ito marunong mag-toothbrush, no? Magkano lang naman ang toothbrush at toothpaste? May 100 ka, pwede ka nang bumili ng toothbrush at toothpaste. Pero panay ang interview kay Ronald Lamas, no? Para bagang siya ang santo ng mga analyst sa Pilipinas. Wala namang naniniwala sa kanya kung si Congressman Jing Paraspa. That is the face that even a mother could hardly laugh. And then itong si Jesus Paltik. Jesus Paltik, no? Ang lolo po ng aking mga apo, ang father ni Mrs. ang palayaw niya, Paltik. Pag sinabing Paltik, peke. Ito po ay mga bayaran ni Marcos at nila Romualdez. Subalit, they cannot play on the reality na lugmok ang ekonomiya, gumagapang ang buong lipunan, at nabubulit sa kahirapan ang milyong-milyong Pilipino. Kahit anong diskarte pang gawin ni Boy the Big Joke Trillanes, ni Lola Laila de Lima, ni Risa Hontiveros para pabanguhin ang imahe ng kanilang padrino na si Marcos at pati ang kanilang financier mula kay Romualdez at Marcos na mga diskarte, hindi po nila matatabunan ang katotohanang sumasambula na ang gobyernong kanilang ipinagtatanggol, ang administrasyon na kanilang niyayakap at minuluhuran ay gobyerno ng sindikato at mga kriminal at mga mandarambong. At ang epekto ng uri ng gobyerno na ito na gusto nilang panatilihin ay ang lubusang pagkalugmok sa pagkakumunoy ng kahirapan at pagbagsak ng buong ekonomiya at lipunan na lubhang nakakaapekto sa milyong-milyong Pilipino. Yan ang magdudulot ng talagang real motivation for the people to rise up against this criminal syndicate government of Marcos and Romualdez. At itong mga aliporis nila, lalamunin po ito ng mamamayan pagdating ng daluyong ng pagbangon ng galit ng sambayanang Pilipino.